Alright, sige. Teka lang. Bago kami mag-start magkwentuhan, subscribe ka muna. Sisiguraduhin namin, nabibigyan ka namin magandang kwentuhan. Before we start, nagpapasalamat ako sa mga nag-subscribe at sa mga nanood ng video namin. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Anyway, dalawang pag-uusapan natin ngayon. Yung tariff na binigay sa atin ng US na bagong biyahe ni Presidente at saka yung Supreme Court impeachment ni Sara Duterte, no, ni Vice President. Doon muna tayo sa sa tariff. Nakakagulat eh. Is it 19% na binigay sa atin ng US and then zero tariff sila? 19-0. Knockout tayo doon. 0 tayo, 19 Zero tayo. Yung import ng US going. Ano ba muna yung tariff? Yung tariff, basically, yan yung yan yung duties. Kung naririnig yung taxes and duties. Si tariff, yung buwis, tsaka yung duty, yun yung pinapataw na buwis doon sa item ng galing sa ibang bansa. Na ipapasok dito. Na ipapasok sa Pilipinas. So, ibig sabihin, lahat na ipapasok dito na galing US. Kahit sa ibang bansa. Kahit sa ibang bansa, may karampatang taripa. Okay. Pero hindi sila pare-parehas. Hindi, pero ibig ko sabihin, yung binigay sa atin ni Trump na naging negotiation ni Presidente Bong Yung naririnig... is 0%. 0%. Ibig sabihin, walang babayaran tayong wala silang babayarang bonus. Ang babayaran na lang nila sa atin is yung VAT kasi tayo may VAT tayo. Yun yung taxes and duties. Okay. So, sa madaling salita, lahat ng pumapasok ng Pilipinas galing US at sa ibang bansa, papataw tayo ng buwis, babayad sa gobyerno natin yung nag-import na galing US. O galing sa ibang bansa, magbabayad ng buwis. Ang pangalan nun ay tariff. Ibabayad ngayon dun sa gobyerno natin. Kaya lang, 0 yung galing sa US, kaya wala tayong tariff na kolektahin. Yun namang ating mga produkto na ilalabas na papunta ng US, na halimbawa, in-import ng isang Amerikano, kumpanya man o individual, pagdating ng Amerika, yung produkto natin, papatawan ng 19% na buwis o taripa or tariff. Pero nung una po, that's 20%. Sabi ni Trump, magaling na negosyador to si Presidente nyo kasi nababa niya ng 19%. Is it significant ba yung... Hindi, sa akin, mas magaling yung Indonesia. Siya nag-state visit. Yung Indonesia tumawag lang from 32%, ginawang 19%. Tawag lang. Nag-usap lang sila. Nag-usap lang sila sa telepono. Pero si Presidente... At saka, yung Indonesia, walang base ang Amerikano doon. Sa atin meron. Siyam ang EDCA sites. Pwede po bang possible na ganun lang yung binaba? Kasi marami naman tayong benefits na nakukuha sa US like military infrastructures, ammunition. Utang yun everything. Babayaran din natin. Hindi, tsaka utang na loob na lang yun. Hindi, tsaka sabi naman ni President BBM, di ba, the Americans want us to be independent on our military and support lang sila in a... Yung sasabi nila, ibig sabihin, parang may balak tayo to enforce our military. Kung 0% na yung tariff, ibig sabihin yung mga weapons na bibili natin sa US and other, kung makakabili tayo ng missile. Ano tawag doon? Iron Dome. Kung makakabili tayo, kung may budget tayo pambili nun, diba? At least, mas mababa na yung preso. Actually, si Trump na-strategize tayo. Kasi nung April, sabi niya, ang ipapataw sa ating buwis or tariff ay 17%. Yes. Actually, yun talaga prevailing, alam ko. Yung reciprocal, nila. Reciprocal agreement, no? Ngayon, bago pumunta si President BBM natin sa Amerika, pinalitaw niya yung 20%. 20% na. Sa lahat. Sa lahat. Parang sa lahat. Parang ganon. Hindi pa nakakarating si Presidente doon.
Nung dumating, binigyan niya ng 1% discount, kumbaga. Pero sabi ko, titingnan mo in wide scale, 1% is big number pa rin naman. Pag tinignan mo sa scale, let's say, we're talking about billions. Yes. Yeah. $7 billion. Malaki na yung 1%. Pero, isipin mo, kasi ang ine-export natin karaniwan sa US, na isang malaking factor is electronics and semiconductors. Oo. Ang tariff nun originally before is 2017 below. Bago mag-reciprocal, di ba 17? It's 1% to 5%. 1 to 3% lang ang highest na. 3% lang ang tariff niyang pinakamataas. Ibig sabihin, lahat na mag-export ngayon sa mga nasa Laguna, like the Dati, from 0, 1, kasi wala namang 2% eh. 0, it's either 0, 1, 3, 5, 7, 15. Karaniwan yan. Sa electronics, sa libro, hanggang 3% na ang pinakamataas. Bago magkaroon ng reciprocal. So ang laki nung ibig sabihin magiging mas mataas ang expenses ng mga manufacturing. Magiging isang malaking factor na magiging problema natin diyan. Tumaas yung ating commodity natin na i-export sa kanila. May kalaban tayo. Kasi dati, kung parehas lang, konti lang ang diferensya, mababa ang cost natin kaysa sa Vietnam. Ang problema natin, si Vietnam, member siya ng CPTCC. Yun yung sa European Trade Agreement na binigyan sila ng 0%. So, bakit kung ako si US importer, ba't pa ako ka Pilipinas kukuha? 19% ang babayaran ko dito plus may excise tax if ever. Kay Vietnam, 0. Tapos kung medyo konti lang ang diferensya. So, baka matalo tayo ni Vietnam tsaka ni Malaysia kasi sila yung dalawang... Yun lang. Ibig sabihin, nanganganib ang mga factory worker natin dito. Yes. Pagdating sa electronics, marami yan sa Laguna. Pero yun yung may nakita kong magiging problema. Pero ang isa kong pwedeng magandang solusyon, hindi lang naman si US ang market natin. So we can pwede tayo lumaban sa iba na kasi katulad ni China, nag-i-export din tayo ng electronics saka ng semiconductors. Meron tayong 0% trade agreement kay China, yung ACTA, yung tsaka yung AFTA tsaka EFTA. Maraming free trade agreement na hindi kasama si Vietnam tsaka si Malaysia. Baka doon tayo pwede makipag-compete. Pero kumusta naman yun sa economy ng US, pare? Let's say, di ba, parang niyayabang nila dahil kay Trump, tumaas dahil sa mga tariff na pinagbibigay natin. Actually they earn big. They earn big for first quarters. Malaki po yung, parang billions na-report. The billions yung nakolekta nila. Even the legacy media, mga leftist, hindi nila ma-deny the impact ng tariff. Yung mga nagkikriticize nung una, mga economist na medyo leftist, sila. The tariff, it will slow down the economy or hindi yan magiging maganda in the long run. Pero nagulat din sila na kailangan i-admit sa public na maganda yung tariff, naging maganda yung effect niya sa economy ng US. So definitely talaga maganda yung... Para sa akin po, umpisa lang. Nag-a-adjust naman lahat. Kaya nga, mix ang reaction din sa atin ng mga ekonomista natin. Marami nagsasabi, lugi tayo dun sa transaksyon na yon. Marami naman nagsasabi na pabor sa atin. Kasi nga yung zero tariff na binigay sa atin, nagkasundo si Trump tsaka si President BBM. Pagdating dito ng produkto nila, wala tayong tariff walang buwis. Ang malulugi doon yung gobyerno. Kasi walang makukolektang tax, walang makukolektang buwis or tariff. So lugi, wala. Ang maganda naman doon sa atin dito, mababa ang presyo. Magmumura yung mga Magmumura ang US presyo. import. Halimbawa, yung sasakyan, mga cars, mga Ford, kung galing doon buo, o edi medyo mas mura dito. Babawi na lang sa VAT. Kasi maraming mabibili, maraming Pero ang masama naman, yung commodity na agri-commodity na goods,
na halimbawa, mga manok, baka, baboy, mga karne, walang Prutas, tax yun. mga So, agri- ibig sabihin, magmura yun. Yeah. Yung consumer natin, bibili ka sa palengke o sa grocery ng mas mura. Imported. Masama din yun. Right. Kasi meron tayong mga May hog sarili growers tayong, eh. hog growers. Meron tayong mga nagbababoy. Yun nga yung kasi magiging mas mura na yung mga nakabox, nakakarton na Kasi kasi. ang ano naman nila doon, it will be regulated daw. Katulad ng pag-import natin ng bigas, may certain tons lang na pwede tayong i-import in a year. Kasi hindi rin naman natin talaga totoo kayang sustain. Ang problema lang kasi dyan sa ganyan, nakikita ko, yung abuse of importation. Import permits. Import permits. Na hindi, I'm sorry pero hindi naman talaga na monitor ng maayos yung... Yan ang problema. Let's Minsan- imagine pag lumabas yung siyempre, let's talk about import permit. Mas, hindi Ayan. yung sibuyas nga, dahil bawal i-import na i-import. Na-smuggle pa. Na-smuggle pa eh. At saka ganito yun eh. Sa papel, maganda eh. Yung zero tariff. Halimbawa, pupunta rito, walang buwis. Sabi sa papel, sabi sa notebook, sabi sa libro, magmumura yung bilihin na galing Amerika. Sabi sa libro yun. Sabi sa Pagdating dito, yung mga negosyante, siyempre, hindi naman nila ibababayan eh. yun nga ang problema. Although kahit may DTI naman, kaya lang, I don't think Yeah, anti-por nga daw yun. Ngayon, sasabihin ngayon kung ako yung negosyante na makapalang mukha ko, hindi ako magbababa ng presyo. Yeah. Kahit na walang buwis akong binayaran. Yung pa rin ang presyo ko. Sino ngayon ang masisita sa akin? Wala namang pag sinabi mong sasakyan, wala namang sinasabing maximum retail price. Oh. So, hindi ako, kumbaga, kung magkano ang ipresyo ko, masusunod ako. Right. Hindi naman ako mariregulate ng gobyerno. Aray. Oh. Aray. Sasabihin ng gobyerno, market forces yan, supply and demand yan eh. Yeah. So, patay pa rin tayo. Yeah. Actually, yung mas aaray dyan is yung, siyempre, lagi yung nasa grassroots. Ayun nga ang mga nakakaawa dyan eh. Diba? Yung mga agricultural farmer natin, let's say, dahil may import na, mas marami import ng karne. Yeah. Kawawa yung mga backyard breeder ng mga baboy. Siyempre, yung mga tao, mas bibili na ng... Sa totoo lang, magtatanggal pa nga ng mga trabahador yung mga poultry raisers kasi wala na, mas mababa yung presyo nung galing Amerika, yung sa atin local mas mahal, sasabihin nung wag na, sasara na tayo. Especially sa manufacturing ng electronics din. Diba? Parang dahil zero. Ibig sabihin, dahil mas mataas na yung pagdadalan doon, siyempre, bilang ikaw, negosyante ka, nag-export ka ng tumaas yung cost mo. Yeah. Ang naging ano mo dyan, resolution, bawas akong tao. Yeah. Liliit yung production ko bawas tao. Kasi ang gagawin karaniwan ng mag-import doon na galing sa atin na mag-export sa US, bigyan mo naman ako ng discount kasi ang laki ng binabayaran kong tax dito pagka sa inyo ang kumuha eh. So yun ang magiging negotiations nila. So ikaw naman negosyante ka dito sa Pilipinas, ikaw exporter, mapipilitan ka magbaba ng presyo. Just to cope up lang dun sa tariff na sa taxes na babayaran ng kliyente mo dun sa kabila. Well, I think sa umpisa lang maganda sa US yan. Kasi, imagine ngayon na in-implement na yung big taxes. Siyempre yung mga importer sa kanila, exporter sa US. Nakakommit na yun Kumbaga parang, wala na tayong magagawa. Andyan na yung taxes After long run yan, 2-3 years, dilipat na yan kung saan sila di ba? Actually, yung... Mawawalan sila ng produkto, promise. Yung nasa isip ko nga, Kung hindi na magsusupply doon sa taas ng mga tariff nila, mababawasan yan. Pero actually, yan yung isang method ni Trump. Bakit niya tinataas yung tariff? Kasi ang gusto niya, ang US, mag-build sila ng industry. Doon na gagawin lahat. Ayaw na nilang mag-import. Kasi self-sustaining, yun yung idea ni Trump. That's the big problem ng mga Amerikano. Wala silang blue collar. Yung immigrant nila, sinaran nila. Yes. Meksikano na nga sa mga Pilipino yung worker nila, Vietnamese, tapos di nila papapasukin doon. Sino magtatrabaho? Puti. Oo.
Medyo matagal yan. Medyo yung Ang game taas ng bayad pag puti eh. Totoo. Yari Yung sila. labor cost nila doon, Labor parang... cost. Karpintero nga alam eh, parang. Oo. Sa akin, for the Philippines benefit, mas mapapalapit tayo dun sa ating mga, yung regional natin. Sa, yung mismong sa ASEAN, mas doon natin palakasin. Dito na lang Dito tayo. relations, yeah. O di ko nga yun yung sa amin. Nearby. O di sige, ilabas ko yung ano na... Halos 0% tariff tayo dito sa... Halos lahat naman. Sa Sa Asian eh. So, palakasin natin yun. Yung katulad, akin parang yung mga anti-China. Sa totoo, pangalawa si China sa nag-export din tayo sa kanila ng mga raw materials. Sa problema ever since parang kahit sa procurement ng gobyerno natin, pag nakita ng China, kaga. Pero konting diferensya lang, nasa mga 10 billion ng export natin sa US. Sa China, 9 billion. Yes. Halos parehas. Halos Konting parehas. diferensya lang. Kung kuhain ni China lahat yun, sino mo problema lang? Kaya nga, It's a trade war, no? Trade war. Parang sasabing pro-China tayo pare. Hindi. Nasabi ko lang. Parang mga Pilipino, alam, mag-pro-China. Hindi, ngayon ko lang nakita, ngayon ko lang napansin, ewan ko kung makikita nung iba, na yung sinabi ni China na nagsalita, tataasan nyo. Kung taasan nyo kami, wala akong pakialam. Kasi si China, kumpiyansa siya na kaya kitang tapatan. Hindi lang naman ikaw pwede kong pag-exportan eh. Yes. ito nga yung tayo nga kasi, inaaway natin ng China. Yun ang problema natin ngayon. Anti-China ang gobyerno natin. Pero ngayon ito na na- lahat ang ini-import natin galing China. Kaya ang pinakasunod, halos parehas ang volume ng export natin sa US at sa China. Ngayon, nagtaas yung Amerika ng 19% tariff. Etong China ay mababa ang tariff. Dito na tayo sa China mag-diversify tayo. Right. Instead of exporting sa US, dito tayo sa China. Ang problema, inaaway natin. Saan ba tayo po lulugar nito? Kasi basically, Philippines is an importing country. Kaya, Ngayon, tingin ko kung etong nangyari na yan at pagtutuunan lang ng Philippine export yung ibang pwedeng pag-exportan, tingin ko lalakas yung export natin. Oo. Parang hindi lang sa US. Hindi lang sa US. Yeah, Middle East is a big Africa. Africa. Oo. Malalaking industries. Pero nakakagulat ngayon ko lang nalaman na isa tayo sa pinakamalaking nag-export ng semiconductors tsaka electronics. Sa Laguna pa rin. Dami na. Akala ko nga Taiwan Surprisingly, lang yan. akala ko kasi Akala ko agriculture ang number 1 natin. Yeah. hindi, maliit lang ang Dahil- agriculture. Ano? Oo. Maliit ng Kung titignan mo agriculture. kung sa mga industrial park natin sa Laguna, almost 30%, 40% doon, mga conductor, mga assembly line. Surprisingly. Yeah. Ang panguna yun. Pangatlo, saging. Hindi, yung coppers and minerals, ores. Nickel. Nickels. Kaya marami sa atin yan. Kaya bumabaha eh. Parang number 1 natin is Inuubos na yung bundok. Nadala na lahat doon. Parang may lumabas sa social media niya na yung Sierra Madre, parang portion ng Sierra Lahat Madre. na pinapadala doon. Bali, pag-usapan natin ibang episode. Punta tayong Davao natin. Nagharap kami ng nickel, harating kami ng Davao. Naghanap kaming nickel eh. Grabe yan. Ay, naku. Sige. Pero eto, end conclude. Naman natin sa end conclusion and sa pag-uusap natin. It's a good time to diversify para sa mga Yes, Pilipino. definitely. Una, we can learn from this is that pwede tayo mag-diversify ng export. Kung mahal din, hindi lang naman Amerika ang bansa. Diba? Pangalawa is that magmumura ang US products. Okay, samantalayin natin. 'Di ba? Yung mga spam mura na. Saka yung medicine. No? Medicines ng American. Well, effective naman ang pharmaceutical. Yung Tesla. pero ako, Yan, Tesla. Makakabili na tayo Tesla. pero ako ako kasi, hindi ako masyadong dun sa medicines na galing Amerika. Talaga po. Na magmumura. Kasi itong mga big pharmaceuticals dito sa Pilipinas, Europe, Americans, ang mahal ng kanilang
ng produkto, presyo, no? Produkto. Sige ang kinukomisyon yata niya itong mga pag nireseta may komisyon, pag may komisyon. Tapos mag-advertise sa TV. So ang presyo talagang saksakan ng taas. Kasi paracetamol na lang. Sa India parang 1 centavo. Pero pagka sa US mo kinuha o sa European countries, 5 pesos. Layo naman yun. Layo talaga. So, sasabihin dahil... Kaya lang, yung... Pero pares paracetamol yun. Yung potency nun. Ayun lang, hindi ko lang alam. Saka hindi rin. May mga gamot na Yung generic natin talagang matitindi rin. Meron po. Oo. Matindi, magaganda yung generic medicines natin. Yeah. Pero, yun nga. Magandang usapan yan. Next episode natin. Di ba? Pero, the pharmaceutical business. Scam. Rest tayo nasa isip. Parang COVID. Babalik tayo sa usapang COVID pag napag-usapan yung pharmaceutical, lalo sa US. Marami yan, Kuya. Hey, pero yung pauna, we can diversify. This is the time to diversify. Magmumura ang produkto ng Amerika. At makabili ng Tesla si Architect. Ay, nako. Alright. Pero it's ganun pa rin tayo dito sa 19% tariff to zero. Dami nagsasabi na lugi tayo. May nagsasabi na hindi. So, balance lang. Ang sabi naman ni former congressman Joey Salceda, ano to, economist to Opo. sabi niya, open-ended naman daw yung deal na yun. Yes, anytime we can. So, ibig sabihin, pwede mag-renegotiate. Pero titingnan muna yung anong magiging epekto. Siguro sa ngayon, parang tayo, nangangamba. Pero titingnan muna natin 6 months, siguro 1 year, kung ano talaga epekto nitong 19-0 na deal na to. At pwede tayo mag-renegotiate naman siguro. Hindi, kasi anytime naman we can put the tariff back again sabihin naman natin hindi naman yung kailangan ng batas kailangan ng executive. Hindi naman kailangan ng hindi, ito yung kailangan lang. Lugi kami talaga Lugi. Kung manindigan lang talaga siya. Hindi, lugi kami. Bigyan mo kami kahit 3% to 5%. Sige na, okay na yun. So, kawawa mga magsasaka namin. Hindi wala nang kinikita, lalo pa. Yeah. Ito ngayon, maganda. What if July 23 nagpunta siya doon? Ano bang balita ng during July? Hindi ba yung pagbisita sana allegedly ni First Lady na sinasangkot siya sa pagkamatay ng isang drug abuse doon sa Amerika? Kinokonekta si First Lady doon Paano kung di ba mainit na mainit yung balita na yun pumunta siya sa US? Yun ang deal? Hindi ka lang. Di ba? Timely. Tapos mali mo, kung yun ka, pinangsakal sa kanya, na... Pang-blackmail, gano'n. Oo. Sige, lilinisin ko yan. Bigyan mo ako ng 19% Conspiracy theory na naman daw. Hindi, lang. Disclaimer, mga kababayan. Napapaisip lang tayo. Mali mo, di naman talaga nagpunta si First Lady doon, di ba? Alam mo yung tayo mga Pilipino, sometimes 1 + 1 = 3 = 4 = 5. Hindi, lumiligot yung isip ko. Kasi timing, di ba? Ang init na balita Tapos biglang pumunta siya dun sa US. Hindi naman bigla, sa palagi ko schedule yun. Kaya lang, the negotiation is parang smooth, di ba? Let's shake hands. Well, anyway, tapos na natin. Sa susunod mga episode yun? Ayoko! Lumikot lang yung isip ko. Punta naman tayo. Kaka-season 2 lang natin. Dahil politika, pare. Ito ngayon. Ayan. Supreme Court. Says that the impeachment ni Sara Duterte is unconstitutional. Alam mo, nakakatawa yung iba. Ang sinasabi nila is may mga nagalit, may mga hindi. Ang interpretasyon nun is that hindi naman inabsuelto. Hindi naman inabsuelto. Hindi pinawalang sala. Di ba? Ibig sabihin, sinasabi lang ng Supreme Court ay hindi may mali sa proseso. Unconstitutional nga Parang there's something wrong in the process.
Ano po masasabi niyo doon? Well, yun nga, nagkaroon kasi ng parang stealth, no? Parang biglaan, no? Parang sa loob lang ng ilang oras natapos yung articles of impeachment at ipinadala sa Senate. Yung Senate naman mag-a-adjourn na, oras na rin lang. Okay. Samantala, may tatlong naunang impeachment complaints nung December. Inupuan yun. Nag-antay pa ng February bago gumawa pa ng isa. So kaya yung proseso nakita ng Supreme Court base sa nag-file ng case si BP Sara. Abante? Si BP Sara. Si BP Sara. At saka yung grupo nila Attorney Torion na kinu-question nila yung articles of impeachment, yung complaint na unconstitutional, na kinampihan naman ng Supreme Court. Yeah. Kaya nga, nung naglabas ang Supreme Court ng decision, may ayon sa Supreme Court spokeswoman, Si Siri. Oo. Isa napansin ko doon. Ang galing niya magbasa ng parang, hey Siri. Hindi, yung ano niya, parang si Siri. May 7 na parang pinuna. Oo nga po, 7. 7 points na binaba ng Supreme Court kung bakit dapat magpaliwanag yung Congress na yung kanilang ginawa ay may due process or constitutional ayon sa inaamin ng Congress, ng House of Representatives. So ngayon, matindi. Kasi yung 7 kondisyones ay parang sa susunod na filing ng impeachment. Kasi sigurado, di ba, nung isa sa podcast natin, check na taon-taon magpa-file yan against sa BP Sara. Yeah. Yung susunod na filing, may hirapan na. Dahil dun sa 7 na ginawa ng ang Supreme hirap Court. na nung kasi nagbigay na ng requirements. May requirements na ngayon. Pero knowing them, they will do everything, tingin ko lang. Oo. So, gusto mong... Ano pa yung 7? Sige, isa natin. Yung 7 na yun ay matindi yung requirements Sandali. Pero, pwede pa rin sila mag-file. Pwede pa Oo. rin. Pero, kailangan naaayon dun sa 7 guidelines ba yan? Oo, na dati wala yan Dati parang hindi masyadong naano yan ayon sa sa interview ni Attorney Tranquil Salvador. Si Attorney Tranquil, kasama to dun sa defense team legal team ni Chief Justice Corona, yung sa impeachment. So sabi niya, base sa nilabas ng Supreme Court, ang number 1, kinakailangan may ebidensya na. Kinakailangan may ebidensya na. Hindi yung parang shotgun lang na, nag-violate ka ng ganito, graft and corruption. File. Tapos ilulubis. Kinakailangan sasamahan mo na daw ng ebidensya. At yung ebidensya na yun na naka-identify, isi-share mo na sa lahat ng congressmen. Kasi nangyari ngayon, yung pagpirma nung 215 Mikot yata lang parang meal stub. Parang ganun lang siguro. Parang baka pinatawag lang pirma ka lang para sa pagkain. Sige, pa-attendance ako. Yan na. Baka pinatawag nga lang Gusto mo, hindi. Bakit? Ano dapat meron dyan? Gusto mo, hindi. Pirma ka na, pare. Pumirma to. Gusto mo kumain? O tara, pirma ka na. Para ikaw, pumirma na. Okay na ako. Pirma na. Para nung college ako niya, attendance mo nga ako dyan. Sa pornimarma ka na lang dyan. Tapos, hindi lang kasama yung ebidensya. Sufficient. Mahirap. Iniingan ka ng ebidensya,
kinakailan sufficient pa yung ebidensya. So who will determine if the evidence is sufficient? Well, pagdating na sa Senado, kasi doon na lilitisin, doon na makikita yung kung sufficient ba yung... At least, yung hinihingi ng Supreme Court ngayon, meron ng kasamang mga ebidensya. Tapos, again, dapat yung mga members nung House, kinakailangan na merong kopya. Oo. Tapos, yung respondent naman, si Sarah, ay kinakailangan bigyan din Ng kopya. ng kopya. So lahat naman kailangan bigyan lagi yung ano. Hindi, kasama ng ebidensya. Oh. Parang hindi naman nabigyan yata si BP Sara. Yung nakaraan na. Ito nakaraan eh. So, tapos daw, bigyan ng reasonable time. Oh, Ayan na kasi naman. nga ito Ayan na naman tayo sa reasonable time. Reasonable time. Kaya na midnight kasi. Si Midnight filing. yung mga congressmen dapat bigyan ng reasonable time na pag-aralan yung Bago isumite. bago i-submit yung articles of impeachment. Pati rin si Sarah, yung respondent, kinakailangan bigyan din ng reasonable time na pag-aralan din yung complaint laban sa kanya. Bakit hindi na lang dad magbigay ng certain days? Kasi baka mapunta na naman tayo sa Portwood na yan. So yun, dapat daw may kopya, bigyan yung respondent, dapat daw may kopya, bigyan yung mga members ng House. Siguro ito yung nakita ni Senator Alan Cayetano. Na yung ni-remand. Kaya niya binalik. Ang gulo nyo eh. Siguraduhin nyo Tama muna. ka. Ito yung siguro nakita niya na parang... Oo. Kasi umpisa pa lang sinasabi na niya, this is unconstitutional eh. Kailangan na bakit pa natin tutuloy? Ang gulo-gulo nyo eh. So, sa madaling salita, parang Supreme Court Justice na rin si... may channel. Magaling. Yung bata mo yun, pwede tumawag presidente. Basta bigyan niya yung 10K ko ha. Pwede mo presidente, di ba? Basta may bigyan yung 10K ko, sweldo na siya sa akin. Pero nakita niya eh. Mabaka tuloy na pagiging vice president niya. Presidente nga eh. Presidente natin yan. Pero alam mo, maraming hindi natuwa, lalo dun sa yung mga nag-file sila, former Senator Laila de Lima. Parang nakita ko sa isang post sa news. Nag-sorry na ata. Bumalik ata si De Lima doon. Binawi niya yung reklamo niya. Okay. Kasi ang sabi ni unprecedented and procedurally questionable. Yun ang sabi ni Secretary or Senator De Lima. Sabi mo nga, nag-sorry ba? Parang nag-sorry. binawi. Nag-sorry yata siya. Pero ang matapang si, one-sided. Si Sendanya. Oo, Sendanya. Si Abante. Abogado ba sila? Hindi ko. Si- Congressman, pare. Si yung princess o yung si congressman? Si Congressman. Yung spokesperson kasi ng Princess Abante. Oh, si Princess Abante. Siyang medyo nagsabi rin niya, yun Kasi di ba parang... Hindi nila matanggap. Pwede mo. Pero lahat naman meron mga tao hindi matanggap. Pero the decision of the Supreme Court is supreme and final. Parang sa akin, parang... Pero anyway, ito yun House to challenge High Court ruling. Grabe, Manila Times. So saan nila i-challenge? sabi nga ni mag-file sila ng motion for reconsideration. Although sabi ni Senator Ping Lacson, si Senator Lacson, siya? Okay na siya. Parang Supreme Court na yan eh. Yes. Sabi niya, pag ikaw hindi mo na, parang tingin mo nagkamali yung regional trial court, sabi niya, pwede kang mag-appeal sa Court of Appeals. Pag yung nakita mo naman yung Court of Appeals parang may pagkakamali, pwede kang mag-appeal na naman sa Supreme Court. Pero yung Supreme Court, sabi mo nga kanina, mapait man o malupit o 'di ba, masakit, Maliman o tama, Supreme Court na nagsabi. Sila pag mag-i-MR ka na parang sabihin mo, mali po yung desisyon nyo. Pakibago. Well, Kaya nga kami Supreme Court
Yung Supreme Court, final and executory yung ano ha? Opo. Yung decision It's na... a unanimous decision. Unanimous pa. Wala man lang ni isa nag-dissent, no? Talagang lahat sila unconstitutional yan. Yes. Ngayon, siguro, motion for reconsideration ng House, kung merong argumento silang bago na hindi nga sumasagot eh. Wala nga daw silang balak sumagot. O yun nga. Si Siri. Pag tanong mo, hey Siri. Ang galing na. Ang ganda ng boses ni spokesperson ng Supreme Court talaga. Pwede yung pang Siri. Pero tignan mo po sa Congress. Imagine, na Congress creates a constitution. Diba? Sila file ng mga bills. Tapos sasabihin sa inyo, unconstitutional yan. Parang sinapak sa mukha. Oo, sila gumagawa. Oo, di ba? Mambabatas. Mali ang pagginawa. Parang may problema kayo sa proseso. Ano ba yan? Yun ang kanyan. Kasi although maraming tunggalian ngayon sa maraming nagsasabi, tama yung Supreme Court dyan kasi talagang questionable nga naman yung ano. Yung iba naman, ayan, gaya nila Chel Joke nyo, nila... Siguro it depends on what side are you on. Oo, Ganun naman. Ganun kasi, parang, siyempre sila nag-file para maalis si BP. Kasi yung yung impeachment actually it's a political process. So yung mga politicals, yung mga congressmen, yung mga senators, yan mga politicians yan eh. Sa Senate, tignan mo naman yung nag-oppose din, Rey Ontiveros, di ba? Tapos sa Congress, may matik sila, makabayan. Actually, yung impeachment na yan, anong po pwedeng mangyari? Anong susunod? Yes, that's my question eh. Is it going to go on a constitutional crisis na sinasabi nila? Magkakaroon kaya ng crisis if hindi naman, patuloy push si Danya ng Hindi naman siguro magkakaroon ng crisis kasi una, hindi nga sumasagot yung Congress, yung House. Paano magkakaroon ng crisis? Malalaman natin, 20th Congress eh. Congratulations, Speaker Romualdez, ikaw ulit. Pati sa Senate, ano pa rin? Si Chis Oscadero, Senate, ang nanalo. Di nagtagumpay si Soto. So, ang mangyayari dyan, next year, magpa-file uli. Yan na nga malamang. po Yeah. Alam ba yung pag-file uli? Halimbawa, kung ako sa team ni VP Sara, mag-uunahan yan. Kasi halimbawa, February 5 nga yung sabi pwede nang mag-file, no? February 5. May naisip ako. Madaling araw ng February 4, nakaabang na sa Supreme Court. Magpa-file ka ngayon ng isang malabnaw na complaint. Yeah. Na alam mo, di-dismiss. So ngayon, mag-uunahan pati yung magkabilang sides, no? Mag-uunahan sila. Parang nangyari na yan kay Nangyari na kay Attorney Oliver Lozano. So nagpa-file ng wala pa lahat, uunahan na niya. Di malabnaw, di-dismiss. Hindi ka na pwede mag-file. Yung matino na filing, wala na. Minsan kasi, ngayon ako yung mga madidiscarding, mga school bukol na abogado. Another option. Mga veterano. Mga veterano. Hindi sa pagalingan gumawa. Diskarte lang unahan sa file. Tapos na kayo. Yung pag sumunod ka, wala na. Walang kwento na yung final mo. Ay, galing. Disqualified na yon. Pero ano po ang mangyayari kapag if you continuously push and provoke the Supreme Court? Alam ko, pwede ka na lang. Pwede mag-contempt kasi yan May binigay si Optic Politics. Sabi niya, pwede kang i-contempt of court. Yeah, that's right. Tapos, violation of Code of Conduct. Yeah. RA 6713. Yes. If you're a practicing lawyer yata. Kaya yung tinatanong ko, yung mga nagre-reklamo ba, abogado ba yun? Pag hindi, pag abogado, pwede ka disbar. Kulit mo. Disbarment ka. Tilok ka. Alis yung lisensya mo. Ganun eh. Parang question may nagbigay sa inyo lisensya. Okay. Pero ito, bilang politician, pwede kang disqualification of public office. Code of Conduct. Yes. Hindi ba siya natakot na nakaupo na nga siya, ayaw pa rin niya tumigil?
Kaya kaya yung tanong mo kanina na magkakaroon ng constitutional crisis, tingin ko hindi naman. Hindi, kasi yan nga, sabi mo kanina, pwedeng i-contempt eh. Cyber libel and impeachment for higher office. Pero kasi sa Senate, tahimik na sila. Tahimik sila. Natapos na. Kumbaga parang trabaho na tayo ulit. Let's go. Tapos na. Nagsalita ng ibig sabihin, hindi na punta sa Senate yung decision if we're going to impeach or not. Pero magko-convince sila To para i-close. pagbotohan yung desisyon ng Supreme Court. Kung tutuloy pa ba sila o hindi. Ay, sa palay ko hindi. Yun nga ang magiging nila. Pero formality yun. Formality na lang. Isa na lang dyan ang boboto si Risa Ontiveros. Siguro, yan ang magko-comment doon. Siya na lang. Si Bam Aquino, Kiko Pangilinan, yung tatlo siguro. So, ligtas ngayon si BP Sara. Ligtas. Pero sa ngayon, may 2 years ka pa. 2 years na. Ngayon, ang option ng anti-BP Sara, mag-file ng case sa ombudsman. Mag-file ng case sa Makintay ombudsman. nila si Boying Remulla maging ombudsman. Malamang yun, malamang. Malamang hintayin. Kung ma-appoint si Kung ma-appoint, nag-apply na siya eh. Pag sinabi Yeah. ni Presidente, appoint niyan. Pwede. So ngayon, anong magiging implications kung sa ombudsman ipafile yung case? Ang mangyayari doon, iimbestigahan at titingnan nila kung may probable cause yung kaso. Pero kung ano't ano man, hindi pwedeng matanggal Hindi pwedeng matanggal si BP Sara because of constitutional provision. Ang dami pa rin ang na-elect na may kaso, ongoing pa rin yung kaso. Kasi kung ombudsman, patatagalin lang ng Patatagalin lang yan. So, ang sa akin senaryo, halimbawa, guilty. Sabihin na, Sandigan Bayan, guilty. Hindi rin siya pwedeng tanggalin, hindi rin siya pwedeng ikulong. So, unless matapos na yung kanyang term. So, yun ang doon. Pero, ang purpose kasi dito, sa tingin ko, sa sarili ko lang to, ang gustong-gusto ng mga anti-Sara ay makita yung kanyang alleged bank accounts na merong allegedly may mga parang mga pera, mga nandun. Pumasok na. Kasi gusto mga kalaban ni BP Sara, mapahiya sa taong bayan. Oo. Mapahiya. Discredit. Oo, yung ma-discredit para pag nga naman tumakbo nun sa 2028, merong pintas siya, kumbaga. So yun ang bottom line nila eh. Gusto nilang matuloy itong impeachment kasi bubuksan lahat eh. Ngayon, pero sa kampo ng mga Duterte, cool lang sila eh. Cool. Oo, cool. Parang hindi naman. Cool. Alam nila eh. Ito pinaghahandaan na rin nila yan eh. Opo, ito nga, panalo sila dito eh. Opo, panalo. So, simple lang pero pinaghahandaan nila yung bawat galaw din ng kabila. No? At saka sila eh, bring it on. Parang gano'n. Sige. Ready kami. Naka-ready sila. Come at me. Gano'n lang sila mga magkakapatid. Nagamon pa nga ng boxing. Hindi naman lang gamon ng... Hindi, malaghamon din naman. Magsama natin yung next episode. Sara Duterte muna. So, yun panalo, naka 1 point dito si BP Sara. Sara, 1 point. Ngayon, sa mga previous impeachment proceedings kasi, yung mga dilaw, pag hindi nila nakuha yung gusto nila, nagrarally. Halimbawa, yung mga open the envelope, ayaw na envelope, rally na tayo. Dami na hanggang sa napapalitan yung presidente. Sa zona, abangan nyo yung mga magrarally. So, yun. Pagka tuwing may mga ganyan na bubuksan yung account ni ganito, hindi magbuksan, magrarally. Medyo pressure. Oo, magrarally.
Tapos, yung halimbawa, si Corona natanggal. Eto ngayon, si VP Sara. Magrarally ba sila? Anong purpose? Hindi naman pwedeng matanggal yung VP Sara dahil lang sa rally. Matatanggal lang yan dahil sa impeachment. O kahit anong media pressure, no? Wala. Wala. Kaya nga kapag nag-rally sila, para hindi naman si BBM ang patatanggal nyo Baka naman ang gusto na rin nilang ipa-impeach pati is yung mga justices. Impeach natin. Malabo yun Ang dami na lahat Lahat bumoto Hindi po pwede yun. Unanimous At saka yung taong bayan naman, tinitingnan naman yung mali ba yung Supreme Court. Yung mga, pag walang kumbaga, hindi naman critical yung situation. Hindi naman abusado. Kasi parang ang sakit bilang sa congressman, na hindi inabsuelto, parang hindi naman inabsuelto ng Supreme Court, hindi rin parang acquitted or walang desisyon Ang desisyon is mali kayo sa proseso. Proseso lang. Hindi si Sara Duterte yung mali. Kayo. Ang sakit nun. Parang i-equate nila na dahil na dismissed to, parang acquitted siya. Siguro yung mga Pinoy, mga kababayan natin, ganun yung understanding nila. Uy, yung decision ng Supreme Court hindi pabor. Kay Duterte. Diba? Oo. So they equate that into acquitted si Sara. Kaya lahat niya akusado, DDS kayo lahat. Mga Supreme Justice. Walang pinag-aiba yan. Mga Justices, DDS. Di ba walang pinag-aiba yan doon, Tito Rom, sa hinuli ko sa bypass operation pero mali yung procedure. Parang ganyan. Di ba? Technicality. Wala, absuelto siya. Kasi mali kayo ng procedure ng panghuli. Hindi mo naman pwedeng sabihin yung Supreme Court mga DDS Kasi yung ponente, yung nagsulat ng desisyon, si Justice, Senior Justice, Associate Justice Marvic Leonen, na nung panahon ito parang kakampi ng Pinoy ang appointee to. At parang kakampi ng mga dilaw pagdating sa mga political stance nung hindi pa siya justice. So, parang kakampi ng yellow nga yan Siya nga ang ponente niyan So, hindi mo pwedeng i-accuse na pro Duterte, no? DDS kayo lahat. Ito ang is that talagang legal lang talaga. Yung tama nandun na sa... Hindi ako nagtataka kasi sa ibang mga taong mag-isip. Pag hindi ka BBM, DDS ka. Tapos pagka pag hindi ka pink, DDS ka rin. Hindi ko mag-gets. Hindi ko mag-gets talaga Parang... Ano tayo? Neutral naman tayo. Kasi nababansagan tayo minsan. Kasi ang hirap makatulad ng ganito Pro-Pinoy kami. Yung komentary tayo, di ba? We want to be fair. Pero alam naman, makikita natin, minsan may mali naman talaga si BBM. Minsan may mali naman talaga ang mga Duterte. O ano mga para yung boxing match nito recently, parehas mali yan sigurado. Tapos biglang pagka nag-comment ka ng sabi, mga kayo. Mga dilaw kayo. BBM kayo. Isip naman kayo minsan. Alam mo kasi. Bayarang kakamping. Di ba parang, sana nga, di ba? Sana nga, di ba? Sayang din yan. Sayang din yan. Pambiling load. Pero hindi ko alam kung paano silang yung parang lahat na lang hanap away. Parang pag hindi ka... Well, kaya nga nandito tayo para balansin. Para balansin natin yung hindi tayo, wala tayong... Yung kung ano lang dumarating na balita, ayun lang tayo. Hindi Basta tayo... dito sa usapan natin, maka-pink ka man, dilaw, red, DDS, green. Pag mali yung ginagawa mo, yari ka sa amin. Babakbakin ka na. Pag may nakita, pag maganda naman, puring saludo kami sa'yo. Maka-pink ka. Basta pro-Pinoy, maganda ginagawa mo, politician ka. Next episode na, choices of colors nga tayo. So, ano nang next ngayon? I mean, after, siyempre, di ba? Okay. Unconstitutional.
isang tabi na yung kaso na yan. Sa Senate, ipupukpok na lang. I-adjourn na nila yan. At sasabihin nila, sumunod tayo sa Supreme Court. Batas. Sa Supreme Court. Sabi nga ni Subiri, ay para tayong mga unggoy sa gubat, wala tayong sinusunod na batas. Yan ang tawag niya sa mga... Sabi ni Migs. Big Subiri. Sabi niya sa mga makukulit na china-challenge sa Supreme Court, para kayong mga unggoy sa gubat eh. Na walang batas. Na walang batas. Ay, naka. Well, anyway, yung nung nilahad na ng Supreme Court yung mga alituntunin, mga rules, mga process kung paano mag-file ng impeachment complaint. Mukhang mahihirapan na yung... Okay, dahil hirap na sila ngayon. Oo, may detalye. Ito tayo sa favorite nating segment. Oo. So, ano mangyayari? Tuloy na si VP Sara, tumakbong presidente. Yun nga eh. Sino ang magiging VP niya? Yun ang matindi. Sa tingin mo? Naku, hindi ba? Unstoppable na to pagka hindi to na-impeach si si ilang taon na VP lang. Sara. 2 years na hindi naabot. Walang kalaban kasi. Hindi naabot. Sino ang tatakbong VP sa kanya, sa tingin mo? Magtotos ko yung si... Matutuloy yung Rosa? Saro? Well, Sara hindi Robredo. naman malayong mangyari yan eh. Kasi ang lahat naman sila nagmamahal sa bayan. Yes. Malalim ang problema ng bayan natin. So, lalo siguro wala nang mag-uusap-usap sila. Huwag na muna tayo magkulay-kulay. Pwede ba umupo na lang tayo? Yung Saro? Pwede. Sara Robredo. Sara and Robredo, pwede yun. Pwede rin ang Sara Magalong. Pwede rin, lalo. Kasi North to South. North to South. Tsaka si parang pro-Duterte. Si Isko mukhang di pa tatakbo. Hindi, sabi naman ni Mayor Isko, ewan ko, sabi niya, tapusin naman daw niya yung 9 years. Kasi marami daw nagre-ready na siya eh. Parang next, after na itong kung this 2028 election, next na yan. Sa nagustuhan ko naman kay Mayor, sabi niya, kailangan talaga tutukan ng Maynila ngayon. So, siguro nga, tapusin niya, tapusin mo na ni Sara. So, ibig Although sabihin, magaling din naman si Mayor Isko. Potential as being a president. Pero sa akin, Mayor, ang makakalaban niya sila. Manila muna tayo. Isko and Biko, malamang yan. Ayun ang mga. Tsaka bata pa naman tong mga to eh. Isko, Biko yan, pare. Bata pa si... Yan ang mga future leaders natin. Yeah, that's right. Who can turn around kung ano man meron tayong problema sa Pilipinas. Kasi iba yung mga yung idea nila talagang iba eh. Makita ng ilaw man lang. O yung may recent survey. Yung Tangere na may survey nung the other day. For senator. Biko Soto, number 1. Senator. Oo. Hindi malayo. Tapos na ba siya sa Pasig? Hindi, ibig sabihin, last term na yun. survey lang yon. Last term na? Last term na. Uy, pwede mag-senador yun. Hindi nga, dahil nga 39 pa lang siya sa 2020. Hindi pa rin pwede? Oo. Pero sa survey, number 1. Baka mag-congressman siya. Hindi na. Ay, kung ako sa kanya, wag siya mag-congress. Oo, wag na. Pahinga mo lang. Biko. Oo. Makontrobersya kasi yung congressman eh. Yeah. Mayor Biko, ba't di mo naman kasi tinapat ng 40 yung Sisihin mo si papa niya. Bakit na late? Isang taon na. Siguro hindi nila na-expect na ganung popularity na biglang Di mo naman mapipredict yung anak mo kung anong magiging eh. Yeah. Hindi mo mapipredict eh. So, sa palagay ko, sino kaya makakalaban ni Sara Duterte ngayong presidente? Yun nga, pag tumingin-tingin ka sa... Gaya nung discussion natin nung isa, di ba? Or Hontiveros. Risa. si Rafi, the Tulfos. Pero, sa palagay ko, matutuloy sa magtumakbong presidente. Kasi hirap ng... alam mo, mahirap na tong impeachment na... lalo ngayon, parang Cinderella story, inape. Isa pa yan. Diba? Inape siya ngayon. Tapos, dahil kahit anong niya, pumabor sa akin ng mataas ang approval rating na ngayon. Dyan. Ibig sabihin, napayaan ko. Ano ngayon nga, 0? Tama ka, Daddy Boy. 1-0. 1 point Sara, 0 sa Congress. Ayun nga eh. So, anyway,
tingnan natin yung mga moves ngayon itong pag-umpisa ng 20th Congress. Yeah. Kung anong gagawin. Yeah. So, abangan natin sa 20th Congress kung anong mangyayari sa mga susunod na kamaraan. Nakatutok tayo. Kung umabot ka sa puntong ito ng usapan namin, ibig sabihin na enjoy mo yung kwentuhan namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Subscribe na kayo. See you next episode. Kain na!